Hello guys, magandang umaga at pinagpalang araw. Andito tayo sa itong grapes kong minarkot ko ito ang iba dito. At ngayon, ito ay 4 months pa lang. At 3 to 4 months pa lang ito. Ngayon masyadong masukal na at ang haba na. Iti-trim down natin to, iti-training natin to. Ganito lang po yan para lalong tumaba yung mga sanga niya. Simulan natin dito sa puno. Ito ang gagawin nating cordon. Itong dalawang ito. Siya ang cordon. At ito naman ang gagawin nating fruiting cane. Itong mga nagsanga dito. Ito. Yan. Ito ngayon ang gagawin nating fruiting cane. Ito. Ang tinitira ko 1, 2, 3, 4 kahit mga 4 na lang muna. Kasi ang ganda ng chance ngayon, umaraw. Two weeks ago kasi, sinimulan kong pagtitraining dito. At kaso inabutan ako ng ulan at kaya ngayon ko na lang uli itutuloy. Meron na akong na-training doon sa unahan doon, may ilang puno doon. 2 weeks ago yon. Ay pakikita ko sa inyo naging resulta. So wag nating panghinayangan itong mga sangang hindi na kinakailangan. So ganito po ang pa natin. Itong cordon, dilinisin lang ito. Yan, kailangan walang matirang mga dahon dito. Yung fruiting cane lang palalabasin natin. Yung mga ito. Nyo, kasi sa sistema ko ganito lang, tansyahan din lang. Wala naman tayong standard na sinusunod, kanya-kanya rin. So kasi itong ubasan na ito, inoobserbahan ko pa kung paano siya magbunga o kung gaano kalalaki. Kasi ito first time pa lang itong mag-training. So nasa sa inyo na rin kung gaano kalaki. Pero sa akin, ito, tinitingnan natin yung cordon niya. At least ang cordon, dalawa. Ayan. Yung cordon, ito. Itong dalawa na ito. Dito ngayon, itong nagsanga na ito ang fruiting cane. Fruiting cane ito. Yan, yung mga yan. Yan ang magiging fruiting cane. So, ang cordon niya, mahaba ang cordon nito. Itong fruiting cane, dito lalabas ang bulaklak. Ay, papakita ko sa inyo. Pumunta tayo dun sa 2 weeks ago. Dito tayo.
itong portion na ito, 2 weeks ago na ito na training ko. Kaya ang naging resulta tingnan nyo sa kasi ito galing sa puno. Itong nagdalawa dito. Dalawa, no? Ito ang ginawa kong trunk niya. Yan. Pagdating dito, ito na yung mga fruiting cane niya. Itong fruiting cane. Sa 2 weeks na training ko siya, ay ito na lumabas. Lumabas kaagad ang mga bulaklak. Ito. Yan. Sa paglalabas nitong sanga na ito, kasabay na rin ang bunga niya. Ito. Yan, oh. Ito, oh, bawat kilikili niya ay meron. Bawat nodes. Yan. So, ayan ang fruiting cane yan. Ito ang fruiting cane. Ito natin palalabasin yung pagsibol uli, kasama na ang bunga nyo, pamumunga. So, dito marami na. Ito, walang dahong matitira sa pag-training. No? Ang tinitira lang natin, yung fruiting cane na maaring 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 5, dalawa hanggang depende rin sa inyo kung gaano kalusog ang inyong ubasan. No? So ito, wala naman akong sinusukan dito. Meron nga dyan, may dalawa ako, meron tag 5, 6. So, yan. Kasi masyado nang mahaba. Kaya kita nyo, pagdating dito, labas din kaagad ang mga bunga niya. Oh. Yan. So ito ay kauna-unahang pamumunga. Yan. First time ito na na-training niya. Ito, tingnan nyo. Oh. Lumabas, ang dami niya. Ito naman, galing naman dito siya sa kabila. Dito sa punong ito. So, ito, bago lang ito eh. Oh, 2 to 3 months lang yata ito. Pero ganito nakalaki. Oh. Kung makikita nyo yung thumb ko sa laki niya. Oh. Yan. Maharapan siya. So, ganito lang po. Tingnan nyo kung gaano katataas yung protein cane na nilabas ko. Yan. Basta inubos ko itong dahon niya. Ngayon itinigil ko dahil nga naging madalas ang pagulan. Halos araw-araw umuulan ngayon. Kaya makikita niyo, nagsulputan naman lahat ang mga bunga niya. Ito. Pero may naobserbahan ako dito, itong isang klase na ito. Itong variety na ito na ito yung red cardinal. Walang sumabay na, walang pamumunga, walang sign ng bulaklak. Itong mga ganito lang. Ito yung sa Brazilian ito. Galing lang ito sa Labug. Dito may mga nagtanim dito sa Palawan. Nahingi ko lang yan. So ganito lang po. Inoobserbahan ko, ganun pala kabilis ang pagbubunga. In 2 weeks time, ay lumalabas kaagad yung bulaklak. Kasi nung tinraining ko ito, bago matraining siya, ay walang bulaklak. Ang haba na ng kaniyang mga vines. No? Ay makita na natuklasan ko nga dito, meron palang bunga dito. Pag-umpisa ko ng training doon, dito pala na may mga nakatago ng mga bunga na ito first time din niyang mamunga. Ito. So, nag-training na rin ako sa kanya na patuloy ko yung maasangan niya. So, pinagpatuloy ko na lang itong mga bunga niya. So, malalaman natin yan in sa 90 days na pag-harvest niya kung matagal. Natuklasan ko lang ito nung aking nag-training ako 2 weeks ago. So malamang ito mga 4 weeks na ito, mga 1 month na ito siguro. Ay ito, kasi 90 days ang kon ito. Ang pagkahinog nito, 90 to 100 days. Ito, nagtutuloy-tuloy naman siya. Hindi na siya apektado sa, hindi ko na siya
yung dulo na lang ang mga pinutol ko. So, surprise, meron palang bunga. So, ganun lang po. At tabayanan natin itong tinitraining ko rin. So, malamang magbigay kagad din ng bulaklak ito, katulad itong nauna kong pagtitraining. Kasi naobserbahan ko ang hahaba na niya, no? So pinutol ko kahit na 4 months pa lang siya para lang matumaba yung kanyang mga trunk and branches. Yung pala magbibigay rin kagad ng bunga pag nag-training tayo. So, okay guys, update ko lang kayo sa susunod na itong side na ito na maubos ko sa pagtitraining ito, at kung ilang araw bago lumabas ang mga bulaklak niya. So ito 2 weeks lang ito, lumabas talaga eh. So ang ganda niya, ang ganda ng performance niya kahit maulan. Ewan ko lang nga, dahil wala naman tong shade, inoobserbahan ko kung kaya niya itong mga ulan. Okay guys, see you. Sana nagustuhan nyo itong aking backyard vineyard, at i-update ko lang kayo. Bye bye.